Alam ng sino mang nakakain na ng siling pang-industriya. Isang piraso lang ng siling ito ay kayang pumatay ng isang elepante sa anghang. Pero ako, nagdala ako ng isang truck ng siling pang-industriya at sinadya kong itumba ito. Para dumugin at pag-agawan ng lahat ng mga taga-nayon. At iuwi sa kanilang mga bahay para iluto. Dahil 9 na taon na ang nakalipas. Noong nagmamaneho ang tatay ko ng malaking truck at dumaan sa nayon ng Shaowei. Nabutas ng pako ang gulong niya kaya siya naaksidente. Namatay noon din ang tatay ko. Ang karga niyang mga matatabang baboy ay pinagkaguluhan at inubos ng mga taga-nayon. Hindi ito aksidente. Sinadyang ilagay ng mga taga-nayon ang pako. Ang layunin nila ay para tumagilid ang truck. Para magkaroon ng pagkakataong pagnakawan ang mga kargamento ng dumadaang truck. Gusto silang kasuhan ng nanay ko. Pero dahil sa katigasan ng ulo at hindi pakikipagtulungan ng mga taga-nayon, hindi kami makakuha ng anumang ebidensya. Kaya nabalewala na lang ang kaso. Dahil dito, nabaon sa utang ang aming pamilya. Halos mabulag ang nanay ko sa kaiiyak. Pagkalipas ng 9 na taon, nagmamaneho ako ng isang malaking truck. At tumagilid din sa parehong lugar na ito. Habang pinapanood ang mga taga-nayon na dumarating para dumugin ang karga. Nagkunwari akong nag-aalala at pinigilan sila bago ako mawalan ng malay. Pakiusap, huwag niyong galawin ang mga sili na yan. Mapanganib yan. Ang daming mapupulang sili. Sayang kung hindi natin kukunin. Bilis, kunin niyo na. Hindi sila nakinig at inubos nila ang lahat. Sinabi pa nila na maganda ang klase ng sili. At iluluto daw nila ngayong gabi para tikman. Pero ang hindi nila alam, na ang mga ito ay siling pang-industriya. Magdudulot ito ng malaking kapahamakan kapag kinain ng tao. Kasi, 1 oras lang ang nakalipas. Habang nagmamaneho ako ng malaking truck, at dumaan sa isang toll gate, isang matandang lalaki na simple ang pananamit ang lumapit. At parang walang mali siya siyang nagtanong. Ineng, saan mo dadalhin ang isang truck na iyan ng sili? Sa Jinzhou, casual kong sagot, habang umingiti na parang inosente. Walang sino man ang makakahula, model. Hindi ito ang unang pagkikita namin ng matandang ito. 9 na taon na ang nakalipas, sinamahan ko si mama papunta sa Shaohei Village. Nakita ko na siya noon nang inaasikaso namin ang tungkol sa pagkamatay ni Papa. Zhao ang apelyido niya. Karamihan sa mga residente ng Shaohei Village ay apelyidong Zhao. Kung hindi lang niya hinarang sa daan. At masamang loob na ginabayan ang malaking truck na minamaneho ni Papa. Para dumaan sa kalsadang bumabagtas sa Shaohei Village. Hindi sana na-aksidente si Papa. Isa rin siya sa mga salarin sa pagkamatay ni Papa. Kung ganoon, lumabas ka na ng highway at sumunod ka sa akin. Malaking bahagi ng highway sa unahan ay ginagawa. Idaan kita sa National Road, shortcut iyon. Nakatira ako sa Shizipo. Sakto, magkasabay lang tayo ng daan. Isabay mo na ako sandali. Tumingin si Lolo Zhao sa malaking truck ng mga pulang sili sa likod ko. At lalong naging palakaibigan ng ngiti niya. Naisip niyang mahilig sa maanghang ang mga lokal doon. Tamang-tama ang panahon ngayon para magbilad ng sili. Kapag dumaan na ang truck na ito sa Shaohei Village, basta't nakahanda na sila, sisiguraduhin nilang hindi na makakaalis ang truck ko. Sa ganoong paraan, makukuha ng buong pamilya niya ang isang truck ng sili. Pwede nilang iluto at kainin. O kaya'y gawing tuyong sili at itago sa kanilang bodega. Pagkalipas ng ilang araw, kapag tumigil na ang usapan, pwede na nilang ilabas para ibenta. Paano man, makakalamang sila ng hindi gumagastos ng pera. Kabisadong kabisado niya ang buong prosesong ito. Dahil siya ang itinalaga ng nayon. Bilang tagahikayat para dumaan ang malalaking truck sa kanilang nayon. Profesional siya sa panlilinlang sa mga driver ng truck. Ginagawa na niya ang ganitong bagay sa loob ng 12 taon. Ginawa na niya itong sideline o dagdag kita. Hindi na mabilang ang mga driver ng truck na nalinlang niya. Ang iba'y namatay, ang iba'y nasugatan. Marami rin ang nabaon sa utang at nalugi dahil dito. Nakita niyang isa akong batang babae na madaling lokohin. Kaya mas masigasig siyang kumatok sa bintana ng sasakyan ko. Tumesenyas na pasakayin ko siya. Ngunit kung papuntang Shizipo, sabi sa mapa, dadaan daw sa Shaohei Village. Huwag na lang siguro. Narinig ko na sobrang sama daw ng mga taga roon. Mahilig daw silang maglagay ng pako sa kalsada para mabutas ang mga gulong. Tapos, pagkakaguluhan nila ang mga kargamento. Itong karga kong sili ay hindi basta-basta. Mahal to. Umiling-iling ako na may takot sa mukha. Habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Itong panloloko ng Shaohei Village sa mga dumadaang driver. Alam na yata ng lahat. Ako na isang driver ng malaking truck dito sa probinsya. Kung hindi ko pa alam yun. Abay hindi na normal yun. Hindi man lang natinag si Lolo Zhao sa narinig. Sa halip, pinili niyang magsinungaling ng harapan. Paninira lang yan ng iba sa lugar namin. Yung mga taga Shaohei Village na malapit lang sa amin. Napakasimple ng mga yan. Kahit pumatay ng manok, hindi nila magawa. Paano pa kaya manakit ng tao? Mga makasariling tao lang sa paligid ang gumagawa niyan. Takot silang masira ng mga truck nyo ang mga kalsada. Kaya tinatakot lang kayong mga tagalabas. Huwag kang mag-alala. Tsaka, taga rito ako. Kahit na medyo hindi makatwiran ang mga taga Shaohei Village. Bibigyan nila ako ng respeto. Hindi ka nila papahirapan. Padilim na, may alaga akong malalaking gansa sa bahay. Ihatid mo ako pa uwi. Mamayang gabi, magkakatay ako ng isang gansa at lulutuin.
Pakakainin muna kita bago ka umalis. Dati siyang tagapagsalaysay sa isang tea house. Mabulaklak ang dila niya, at magaling manguto ng tao. Pero nagsisinungaling siya, may bilang na ako. Sa tuwing dumadaan sa Xiaohe Village, nabubutas ang gulong dahil sa pako o graba. O kaya naman ay basag na bote. Tapos, bigla na lang tataob o dadulash dahil na flat ang gulong. Kung swerte ka, makakalabas ka pa ng Xiaohe Village kahit dumudulas na. Maghanap ka na lang ng mag-vulcanize at ayos na. Pero kung minalas ka, doon na mismo tataob ang sasakyan mo. Ligtas ka man o hindi, tiyak na hindi na may iligtas ang mga kargamento sa truck. Ang pinakahuling nangyari ay kalahating buwan na ang nakalipas. May dumaan na isang malaking truck na may kargang mga bibe. Natusok ng pako at nasira ang dalawang gulong nito sa kanan. Tumagilid ang malaking truck sa isang palaisdaan. Nang matagpuan, hindi na humihinga ang driver. Ang mga manok at bibe sa truck ay nilimas ng mga residenteng agad na dumating. Naging magulo ang buong paligid. Ang tanging natira ay ang katawan ng driver at ang mga nagkalat na balahibo ng bibe sa lupa. Walang tumawag ng pulis at walang nanatili. Nang dumating ang pamilya ng driver, halos himatayin na sila sa kaiiyak. Pero hindi inakala ng mga residenteng ito na ang nakabangga nila sa pagkakataong ito ay isang matinding kalaban. Ang anak ng truck driver na ito ay isang taong walang awa. Hinanap niya ako, kasama ang isa pang kamag-anak ng driver ng truck na biktima rin ng mga residente ng Xiaohe Village. Na nabiktima rin ng panloloko, kaya isang plano na hindi lalabag sa batas. At makakapaghiganti pa ay nabuo. At ako ay isa lamang bahagi ng planong ito. Ang trabaho ko ay painan sila para pumasok sa bitag. Dahil napakapala kaibigan ninyo, Tatang. Sakay na po kayo. Pagkasabi ko niyan ay inabot ko at binuksan ang pinto ng passenger seat. Habang nakatingin lang ako kay Tatang Zhao, nasanay na umakyat sa sasakyan ko. Mukha namang normal ang pagkilos niya sa pagsakay. Pero para sa akin, para siyang isang demonyo, na umaahon mula sa impyerno. 9 na taon na ang nakalipas, ginamit din niya ang ganitong mapagkunwari at palakaibigang pagmumukha, para lokohin ang tatay ko na buksan ang pinto at isakay siya, di ba? Nang maisip ko ito, napangisi ako. Madali para sa kanya ang sumakay. Pero ang pagbaba, oo nga pala. Ineng, anong klase ng sili itong dala mo? Bakit parang hindi pa ako nakakakita nito dati? Mukhang maganda ang pagkakabalot. Hindi ko rin po sigurado. Baka po bagong klase ito. Basta ang sabi ng may-ari, medyo mahal daw itong mga sili na to. Para mawala ang pag-iingat ko, walang tigil sa kakadaldal si Tio Zhao sa buong biyahe. Nagkunwari akong kaunti lang ang naiintindihan. Pero sa totoo lang, nagkamali siya ng akala. Ang packaging na iyon ay matigas at makapal. Pero hindi ibig sabihin na dekalidad ito. Ibig sabihin lang nito ay napakadelikado ng laman. Kailangang selyadong selyado ito, dahil itong capsaicin na ito ay 20 beses na mas maanghang kaysa sa ordinaryong sili. Kadalasan, hindi ito ginagamit sa pagkain. Ginagamit ito sa paggawa ng biological pesticide, pangprotekta sa mga cable laban sa kaagnasan, at sa paggawa ng tear gas. Napakatindi ng pinsalang kaya nitong idulot. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili kong dalhin ito. Hindi ito masyadong pinansin ni Tio Zhao. Ang laman lang ng isip niya ay kung ano ang gagawin kapag tumaob na ang truck. At kung paano ibebenta ang mga ninakaw na kargamento. Mas mahal, mas maganda. Para may benta sa mataas na presyo. Hahaha, hindi niya talaga napansin na may ilang linya ng malalaking salita na naka-spray paint sa truck. Lahat ay nagsasabing mapanganib na kagamitan. Hindi ako nagsalita at nag-focus lang sa pagmamaneho. Dahil pagkalagpas ng provincial road na ito, nandoon na ang daan sa baryo kung saan ang tatay ko, 9 na taon na ang nakalipas. Ay naaksidente, ang mga iyak at sigaw ni Mama. Ang imahe ni Papa na nakahandusay sa sarili niyang dugo. Ang truck na tumaob sa kanal. Ang mga tagpong iyon ay parang sunod-sunod na bangungot. Napaulit-ulit na lumitaw sa isip ko sa loob ng maraming taon. Kaya naman sa sandaling mapadaan ako sa daanang iyon, hindi mapigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa excitement. Takot na baka maulit ang trahedya. At takot din na baka hindi naglagay ng mga pako ang mga taga-baryo. At masayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung walang mangyari mamaya, ibig sabihin, swerte sila. Ihahatid ko na lang ng maayos ang kargamento sa may-ari nito. Ang paghihiganti ay ipagpapaliban ko muna. Siguro sa loob ng 6 na buwan, o baka 2 o 3 taon. O baka habang buhay na, hindi na ako muling magkakaroon ng magandang pagkakataon para maghiganti. Dahil nabalitaan ko na noon, sa mga kasama sa pagnanakaw mula sa truck ng tatay ko. Ang mga taga-nayon na kumuha ng matatabang baboy. 2 sa kanila ay nagbabalak na sumama sa kanilang mga anak para manirahan sa ibang lugar. Kung gugustuhin ko pang maghiganti sa hinaharap, hindi na kompleto ang mga kaaway ko. Pero hindi ako binaygo ni Tio Zhao. Bigla siyang nagsabing gusto niyang bumaba. Ineng, biglang sumakit ang tiyan ko. Kailangan kong magbanyo. Ibaba mo na lang ako rito. Naghahanap siya ng pagkakataong makababa. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas. Nag-text na siya sa kanyang cellphone. Sa mga taga-nayon na nagkakalat ng pako sa kalsada sa unahan. Hindi na siya nang ahas na magpatuloy. Dahil takot siyang madamay kapag tumaob ang sasakyan. Tio, tiis-tiis lang po muna kayo.
20 minuto pa ang biyahe mula rito papuntang Shizipo. Kung maglalakad kayo ng mag-isa, baka gabihin na kayo sa pag-uwi. Saka isa pa, gusto ko pang matikman yung malaking gansa ninyo. Sabi ko habang nakangiti, walang-wala akong balak na pababain siya. At inapakan ko ang silinyador at nagsimulang bumilis. Gusto mo akong ipahamak? Kung ganoon, manatili ka at maging karamay kita. Ayos lang po, kaming mga tsuper, kung ano-ano na ang nakita namin. Mayroong pansamantalang inidoro sa ilalim ng upuan ninyo. Malinis po iyan, gamitin nyo na, hindi po ako titingin. Hinarap ko ang kanyang mga palusot, 9 na taon na ang nakalipas, ito rin ang ginamit niyang dahilan. Para makababa ng ligtas mula sa truck ni tatay. Ang mukhang ito sa harapan ko. Habang tumatagal ay lalong nagiging kasuklam-suklam sa paningin ko. 9 na taon na ang nakalipas. Siya mismo ang nagtulak sa tatay ko. Ang estrangherong ito, papunta sa impyerno. Dahil lang puno ng matatabang baboy ang truck ng tatay ko. Pagkatapos ng insidente, wala man lang siyang pinagsisihan. Noong sinamahan ko si nanay na kunin ang bangkay niya. Ang kapal pa ng mukha niyang sabihin. Nakasalanan daw iyon ng tatay ko. Sinabihan ko raw siyang bilisin ang pagpapatakbo. Hindi raw niya ako pinakinggan. Kung hindi, ligtas na raw sana kaming nakalampas sa Xiaohei Village. Pero ayon sa pagsusuri ng mga pulis, kung sinunod siya ng tatay ko, mas malala pa sana ang sinapit niya noong pumutok ang gulong. Yung tipong magkakapira-piraso ang katawan. Itigil mo na ang sasakyan. Bilang tito mo, nakikiusap na ako sa'yo. Nakita niyang malapit na kami sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Sa sobrang takot, nanayo ang lahat ng balahibo niya. Sa mga nagdaang taon, marami na siyang nakitang driver ng malalaking truck na naaksidente. Hindi na bago sa kanya ang mga kalunos-lunos na itsura ng mga naputulan ng kamay at paa. Kailanman ay hindi niya inakala na isang araw, mangyayari rin pala sa kanya to. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy lang sa pag-apak sa silinyador. Kung ayaw mong itigil ang sasakyan, wala na rin akong kinatatakutan. Sabi niya habang may kinukuha mula sa bag niya. Isang maliit na martilyong matagal na niyang inihanda, at ipinupok sa salamin ng bintana ng kotse ko. Ang gamit na to ay para talaga sa pagbasag ng bintana para makatakas. Sunod-sunod niyang pinupok ang salamin sa bintana ng passenger seat. Malakas niya itong hinampes ng ilang beses. Pero ang salamin ay parang gawa sa bakal. Hindi pa rin natitinag. Wala man lang kahit kititing na lamet. Paano nangyari to? Ito ay double layer laminated tempered glass. Noong nakaraang buwan ko lang to pinalitan. Sobrang tibay nito. Bakit ka ba ganyan kataranta? Umupo ka lang dyan ng maayos. Malapit na tayo sa Shizipo. Ang ipinapahiwatig ko ay huwag na siyang mag-aksaya pa ng lakas. Matakot ka. Manginig ka sa takot. Lahat ng pinagdaanan ng tatay ko noon. Dapat mo ring maranasan lahat. Yung pakiramdam na ayaw mo nang mabuhay. Yung pakiramdam na pinapanood mo lang ang sarili mong papalapit sa kamatayan. Ineng, huwag ka nang magpatuloy sa pagmamaneho. Nakikiusap ako sa'yo, parang awa mo na, hayaan mo akong mabuhay. Kitang-kita na malapit na sila sa parte ng kalsada kung saan mangyayari ang insidente. Si Lolo Jow ay pinagpapawisan na sa sobrang kaba. Ano? Anong nilagay mo? Masyadong maingay ang mga harvester sa labas. Hindi kita marinig. Sabi ko sabay turo sa gilid ng daan. Sa 2 harvester na gumagana sa bukid. Talagang napakaingay ng tunog na iyon. Kaya hindi ko marinig ng malinaw kung ano ang sinasabi ni Lolo Jow. Normal lang naman, di ba? Namutla ang mukha ni Lolo Jow sa takot. Hindi na siya nagpanggap. Diretso siyang sumigaw sa tainga ko. Sabi ko, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako na itigil mo ang sasakyan. Itigil mo na, bilis. Ayokong mamatay. Bakit kailangang huminto? Tanong ko habang lumingon ako sa kanya. Kasabay ng pagbagal ng takbo ng sasakyan. Ayoko pang mamatay kasama nila. Dahil ako, may inutusan akong maglagay ng patibong sa daan. Naglagay ng mga pako na kayang bamutas ng gulong para tumaob ang sasakyan. Sa puntong ito, hindi na niya itinago ang lahat at umamin na. Dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, ang layo mula sa mga pakong bakal na natatakpan ng abo ng damo ay 10 metro na lang. Bakit hindi mo sinabi agad? Huli na ang lahat, sabi ko habang hinigpitan ang hawak ko sa manibela. Nang itatapak ko na sana ang paa ko sa preno. Sinadya kong bagalan ang pag-apak. 1 segundo lang. Ang mga gulong sa kanang bahagi ng truck, dahil sa bilis ng takbo, ay mabilis na tinusok ng mga nakatagong. Hilera ng matutulis na malalaking pako sa ilalim ng abo ng damo sa unahan. At mabilis itong nabutas, para masigurong tataob ang truck. Kadalasan ay binubutas lang nila ang mga gulong sa isang panig. Sa tatay ko, ang binutas ay ang mga gulong sa kaliwa. Pagdating sa akin, sa kanan naman. At ang passenger seat ay nasa kanang bahagi. Sunod-sunod na malalakas na putok ang narinig. Tunog iyon ng sunod-sunod na pagsabog ng gulong. Tapos, biglang nagsimulang tumagilid pa kanan ang malaking truck ng kusa. Kahit anong kabig ko sa manibela at apak sa preno, walang epekto. Matapos dumulas ang truck ng kaunti, dir-diretso itong bumangga sa isang hilera ng mga abandonadong kulungan ng baboy sa gilid ng daan. Mabilis na nabutas ng malaki ang kulungan ng baboy. Agad na naiupi ang unahan ng truck. Tapos, tumaob ang truck. Nag-angat ito ng makapal na alikabok. Buti na lang at nakasuot ako ng anti-collision vest bago pa man. Kaya hindi ako gaanong nasaktan.
Sobrang nahihilo lang ang ulo ko. Saglit na nanlabo ang paningin ko. Pinilit kong imulat ng malaki ang mga mata ko para tingnan si Mang Jao. Dahil sa impact, si Mang Jao na nasa passenger seat, ay naipit sa kinauupuan niya dahil sa pagkayupi ng unahan ng truck. Hindi siya makagalaw. Basag ang windshield sa harap. Pumasok ang mga lumilipad na pulang ladrilyo mula sa kulungan ng baboy. Tinamaan ang ulo niya. Sa sandaling iyon, puro dugo ang mukha niya. Napakakaawa-awa ng itsura niya. Tulungan mo ko. Tumawag ka ng tulong. Bilis. Pakiusap. Ganyan nga ang sinasabi ni Mang Jao. Pero hawak-hawak niya mismo ang cellphone niya. Pero hindi niya agad tinawagan ng pulis. Dahil may mas importante siyang kailangang gawin. Tulad ng pag-blur sa phone niya. Ng message para sa mga taong inutusan niyang maglagay ng pako. Ang impormasyong nagsilbing babala sa kanila. Kaso, natabunan ng dugo ang buong mukha niya. Hinusat-kusot niya ang kanyang mga mata. Pero hindi niya talaga makita ng malinaw. Kung nasaan ang delete button para sa message sa cellphone. Sige, tatawag na ako. Mang Jao, ayos lang po ba kayo? Tingnan ko po kung saan kayo nasugatan. Sabi ko, habang nagkukunwaring nag-aalala at iniabot ang kamay ko para kapain kung nasaan siya. Tapos, nagpanggap akong hindi sinasadyang matabig ang cellphone sa kamay niya. Kailangan kong itago ang ebidensyang ito. Ang cellphone ko, binuksan ko ang bintanang hindi nasira sa loob para humingi ng tulong. Tulungan ninyo kami. Tulungan niyo akong tumawag ng pulis. Ngunit ang grupo ng mga residente na tumatakbo papalapit, lalo na si Aling Chen na namunguna sa kanila. Nang marinig niya ang paghingi ko ng tulong, hindi man lang siya lumapit para sagipin ako. Sa halip, inagaw niya ang cellphone ko mula sa bintana. Ang bagay na ito ay dinapuan ng masamang pulang enerhiya. Matapos agawin ni Aling Chen ang cellphone ko, agad niya itong itinapon sa malayo. Kung nakatawag ako agad sa mga pulis, paano pa nila pag-aagawan ang mga kargamento sa sasakyan ko? Napakaganda at mukhang maswerte ang mga pulang sili na iyon. Bukod pa riyan, sinabi ng matanda sa text, na ang mga sili raw ngayon ay dekalidad. Maaari itong may benta muli sa napakalaking halaga. Aling, tulungan niyo po ako, pati na rin siya. Itinuro ko ang lalaking puno ng pula ang mukha. Si Lolo Jao na hirap na sa paghinga. Halatang malubha ang kanyang mga pinsala. Kasama mo siya, di ba? Isa lang akong ordinaryong. Hintayin niyo na lang ang mga pulis at ambulansya na sumagip sa inyo. Pagkasabi niyo ni Aling Chen, hindi na niya kami pinansin pa. Sumigaw siya at inutusan ng ibang mga residente na magmadali para buhatin ang mga sakong selyado ng sili. Habang sumisigaw ng, yayaman na tayo, yayaman na naman tayo. Pagkatapos nito, bawat pamilya sa atin ay makakapagpatayo na ng 3 palapag na bahay. Ang buhay naming mga dayo, sa kanilang mga mata, ay katumbas lang ng mga bahay na malapit ng itayo, ay katumbas ng kayamanang abot kamay na nila.